Matapos makulong ng 5 taon, ang unang ginawa ng binata pagkalabas niya ay ang putulin ng ugnayan sa kanyang tunay na mga magulang na bilyonaryo. Ang kanyang ate na nakatayo sa gilid ay gulat na gulat, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Paano nagawa ng kapatid niyang ito, na mula pagkabata ay naghangad ng init ng pamilya, ang ganitong desisyon? Hindi niya alam na ang 5 taong pagkakakulong ng kapatid niya ay kagagawan pala nila balikan natin ang nakaraang 5 taon. Si Yang Zi, na paborito sa pamilya, ay nakabangga at tumakas para iwasan ang responsibilidad. Ipinasa niya ang lahat ng sisi sa binatang ito kahit anong paliwanag ng binata. Walang sino mang naniwala sa kanyang pagiging inosente, ang mas masakit pa, ang ate niya mismo ang tumawag sa pulis. At ipinakulong siya sa loob ng 5 taong madilim at walang pag-asa, hindi lang nabalian ng binti ang binata. Madalas pa siyang bugbugin ng mga kapwa preso sa kabutihang palad, ang kanyang kaibigan mula pagkabata na kasama niya sa ampunan ay laging naniniwala sa kanyang kawalang sala. Hindi lang siya madalas dumalaw, humanap pa siya ng lahat ng paraan para makakalap ng ebidensya. Para lang patunayan ang kanyang pagiging inosente, lumipas ang 5 taon na parang kisap mata, sa wakas ay dumating ang araw ng paglaya ng binata. Pagkakita sa kanya ng kanyang ate, sinabi nitong naghanda na siya ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik, at pinakiusapan siyang magbihis at dumalo. Gayunpaman, pag-uwi ng binata, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan mula pagkabata. Naayos na ang video, papunta na ako sa banquet hall. Mga 2 oras siguro bago ako makarating. Sige, mag-ingat ka sa daan. Kaya naman, hinanap ng binata ang uniforme niya noong siya'y unang tinanggap sa bahay ng mga magulang, at desididong isinuot ito. Upang tuluyang putulin ang ugnayan sa kanyang tunay na mga magulang sa kabilang dako, sinisisi ng tunay na mga magulang ng binata ang kanyang ate. Sinisisi siya dahil hindi niya dapat pinapunta ang binata sa handaan, dahil sa gabing iyon ay darating din ang presidente ng Dingsheng Group. Ang kanilang kumpanya ay nangangailangan ng investment mula sa Dingsheng Group. Hindi nila kailanman inasahan na ang presidente ng Dingsheng na inaasam nilang makalapit ay ang kaibigan pala mula pagkabata ng binata. Sa sandaling iyon, lumitaw ang binata sa handaan na suot ang kanyang uniforme. Ang eksenang ito ay agad na umani ng bulong-bulungan mula sa mga tao sa paligid. Si Yang Zi naman ay nagkunwaring lumapit, nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala, ngunit itinulak lang siya ng binata. Ang nobya ng binata, sa halip na ipagtanggol siya, ay sumugod pa at sinampal siya ng malakas. Lumalabas na itong nobya ay matagal nang mahal si Yang Zi, kahit na ang binata ay nag-donate ng isang bato para sa kanya noong siya'y may malubhang sakit. Hindi niya kailanman tinignan ng maayos ang binata maging sa harap ng mga investigador. Itinuro pa niya ang binata bilang salarin sa hit and run sa pag-alala sa mga nakaraang ito. Walang pag-aatubiling sinampal din siya ng binata pabalik. Ang eksenang ito sa harap nila ay ikinagulat ng lahat ng naroroon, napanganga sila. Sa katunayan, nasaksihan ng nobya ang buong pangyayari sa aksidente noon, at alam niyang si Yang Zi ang nakabangga at tumakas. Ngunit ginamit ni Yang Zi ang kanyang paghanga para sa kanya, at labis na nagmakaawa na ilihim ito. At siya naman ay parang nabulagan ng isip at pumayag ngayong nabunyag na ang nakaraan, agad na nataranta ang nobya. Nang makita ito ni Yang Zi, nag-alala siyang mabubunyag ang sikreto, kaya agad siyang tumayo at sinigawan ng binata. Sinasabing na yon ang kanyang promotion banquet, anumang isyu ay sa kanya idirekta. Nang marinig ito, doon lang naintindihan ng binata na puro kasinungalingan ang mga sinabi ng kanyang ate noon. Makinig ka kay ate, sige na. Ang lahat ng nakaraan, hayaan na lang natin mula ngayon, mamuhay na tayong pamilya ng maayos, sige ba? Hindi na kailangan. Pagkatapos, taimtim na sinabi ng binata na 2 lang ang layunin niya sa pagpunta roon. Una, ibunyag ang katotohanan tungkol sa aksidente noon. Pangalawa, putulin ang ugnayan sa pamilya ng kanyang tunay na mga magulang. Habang sinasabi ito, ipinakuha niya sa mayordomo ang mga dokumentong inihanda niya bago makulong, handa ng pumirma. Pirmahan mo na. Nakulong ka dahil sa sarili mong kasalanan ng hit and run. Wala kang ibang masisisi. Noong taon ng aksidente, yung surveillance sa kalsadang iyon ay nagkataong sira. Pero si Yumo ang testigo. Itinuro ka na niya bakit ba ako pa rin ang patuloy mong ginigipit. Naayos ko na ang surveillance. Pasensya na. Simula pagkabata, kasama kayo akong lumaki. Ako ang nagnakaw ng pagmamahal na dapat sa kuya ko. Kahit nung nasa kulungan si kuya, kayo rin ang inalagaan ang damdamin ko. Kaya hindi pa ako nakapunta kay kuya.
Galit ni kuya sa akin. Lahat ng iyon ay karapat-dapat sa akin. Magmadaling humingi ng tawad sa bunso, Ning Chun. Isang lalaki lang. Huwag kang matutong gaya ng green tea. Naiintindihan kita kahit ganito. Nakakahiya. Bastos. Tinitingnan mo ba ako? Anong nangyari sa sugat na ito? Anong nangyari? Anong nangyari sa mga sugat mo? Paano mo nakuha to? Siyempre, sa loob ng bilangguan, na pinagsasampal. Si Xiao Fan, masakit ba? Nin. Huwag masyadong magpanggap. Nakalimutan mo na ba? Noong araw na pumasok ako sa kulungan, ano ang sinabi mo sa akin? Tatay, nanay. Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ako nagmamaneho at nakabangga. Oo, si Ning Chun. Siya ang nagmamaneho at nakabangga. Tumakas siya. Inuusig mo ako. Xiao Fan, makinig ka sa akin, anak. Huwag mo nang ipagkalat ang mga kasinungalingan tungkol kay Xiao Chun. Si Xiao Chun, mula pagkabata, ay pinalaki ko sa tabi ko. Siya ang aking pinakamamahal. Hindi siya pwedeng malagay sa panganib. Nanay, mahalaga siya sa iyo. Eh ako, hindi ba ako mahalaga sa iyo? Noong nawawala ka noon, nababalisa ako at halos mabaliw. Kung hindi dahil kay Xiao Chun, nakasama ko, mas gusto ko pang mamatay. Xiao Fan, lumaki ka sa orphanage mula pagkabata. Sanay ka nang magtiis. Pero si Xiao Chun hindi ganon. Minahal siya ng sobra. Kung sakaling may masamang mangyari sa kanya, ayaw ko na ring mabuhay. Nanay. Ako. Hindi tama. Nasa bahay ampunan ka. Dati kang sumali sa laban ng sipa. Paano mangyayari yun, na makakuha ng ganitong malubhang pinsala? Nakikita ko, malinaw na ikaw mismo ang gumawa nito. Gusto mong painitin ang aming puso at pasisihin kami. Oo nga. Noong nasa orphanage ako, nagsanay ako ng sanda. Pero nang pumasok ako sa pamilya Lin, hindi ako makakain ng sapat, hindi nakasuot ng tamang damit, nagkaroon ako ng malubhang sakit sa tiyan, at anemia. Bago pa man ako makulong, matagal nang masama ang aking kalusugan. Paano nangyari ito? Sila ay nagtulak sa akin at sa isang grupo, masamang tao, nakasama sa isa't isa. Nasa bilangguan ako, nagdusa ako, ng kahihiyan at pagdurusa. Sa pagitan ng pagkasira ng mukha at pagsampal, pinili kong sumampal. Sa pagitan ng pagtanggap ng palo at pagyuko, pumili akong lumuhad. Sa pagitan ng pagkakastrate at pagputol ng mga binti, pumili akong maputol ang mga binti. Sino ang nagpasigawal ito? Dapat ay nagagalak ka sa iyong puso. Buti na lang ako ang naipadala sa bilangguan. Kung hindi, ang mga sugat na ito, ang mga paghihirap na ito, ay para sa inyo, minamahal mong anak na ampon, na nagdusa na. Ikaw. Anong ibig mong sabihin yan? Malinaw na ikaw ang nagmamaleho, na nabangga ang kapatid kong si Cheng Yu. Ikaw. Papasok ka sa bilangguan, dahil sa iyong mga kasalanan. Talaga nga. Dapat talikuran ng tao ang pag-ibig na walang isip. Ang nabangga ay iyon, kapatid na lalaki. Para sa tinatawag mong pag-ibig, nakatulong ka pa sa pagdawat sa iyong kapatid. Nakatakas ang salarin na naging gulang ng halaman. Ikaw rin ang nagdulot ng kapahamakan sa kapatid mo. Kasabwat. Ikaw rin ang kasabwat sa kapatid mo. Yumbo. Kasinungalingan. Hindi kayang itago ang katotohanan. May 10 minuto pa. Totoo. Malapit nang malaman. Ginoong Shen, magandang balita. Dahil sa pressure ng Dingsheng Group, ang mga nang-api kay Lin Fan sa bilangguan, ay nagbigay ng totoong salarin. Dalhin ang tao para magbigay ng pahayag. Yung mga tao sa pamilya Lin, ito ay isang tipikal na bulag na nakabukas ang mata. Kung hindi nakaharap sa kanila ang ebidensya, hindi sila maniniwala. Huwag mag-alala, Ginoong Shen. May tao na akong ipinadala. Ginoong Shen, pagkatapos ng traffic light, nandyan na ang banquet hall. Malapit na sa pagkikita kay Ginoong Lin Fan. May 5 minuto na lang ang nalalabi. Sige. Ginoong Lin Fan, anong ibig mong sabihin? Hindi kaya na may ibang tao, noong tumakas sa aksidente. Kaya nga, para kay Miss Yumo, dahil sa pag-ibig, pagbaligtarin ang katotohanan, para mapalaya ang tunay na salarin, ang magandang palabas ng pamilya Lin. Talagang kamangha-mangha.
Kuya. Sa lahat ng pagkakamali, kasalanan ko lahat ito. Alam ko. Ikaw ang nangundyok sa akin na tumakas pagkatapos ng aksidente, dahil sa galit mo sa akin. Ako nga. Nakuha ko ang pagmamahal ng mga magulang at ng ate, sa loob ng maraming taon para sa iyo. Ako ang kumuha nito, ang iyong kasintahang si Yumo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung galit ka man, sana ikaw na lang ang magalit sa akin. Hiling ko lang sa iyo. Huwag mong sisihin ang mga magulang mo. Ibibigay ko na sa iyo lahat ng kanila. Kuya Linchun. Lin Fan, sobrang kabuso mo na. Kahit si Linchun ay ibinalik ang pagmamahal ng magulang niya sa iyo. Bakit ang sama-sama mo pa rin? Damit pang ceremony. Aking damit pang ceremony. Ito ay para sa ate ko, na nagbigay sa akin ng high-end na damit pang ceremony. Kuya, inis ka sa akin. Pwede mong direktang saktan ako. Bakit mo sinadyang sirain? Regalo ng ate ko na ibinigay sa akin. Sanay ka nang inaakusa ako, no? Hindi lang tungkol sa kasong kriminal. Ipapasan pa sa akin. Ngayon pati isang damit. Ginagamit na para sa pagsisinungaling. Wala akong ginawa. Sobra na ito. Kahit na ang kapatid mo ay nagmamakaawa na, ayaw mo pa rin tumigil. Gusto mo bang magdulot ng gulo sa buong pamilya rin? Si Xiao Fan. Ikaw at si Xiao Chun, pareho kayong laman. Nanay, please. Huwag mo na sanang targetin si Xiao Chun, okay? Bakit ba kayong lahat? Bulag na ba? Hindi ko sinasadyang saktan siya. Gamit ang matalim na bagay. Nadurog ako. Maliit. Si Xiao Fan. Bakit ka dumulugo? Dahil sa iyong nakababatang kapatid. Wala akong ginawa. Ate, naniniwala ka sa akin. Kuya, bakit mo ako palaging inaakusahan? Inaakusahan kita. Ano ito? Ang bulwagan ng salo-salo ni Ginoong Lin ay nasa ikatlong palapag. Xiao Chun, bakit mo itinago ang karayom sa katawan mo? Yung sugat ni Xiao Fan sa binti, ikaw ba ang nagpasok? Hindi. Wala akong ate. Ate, kailangan mong maniwala sa akin. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Oo, kuya. Sikretong itinago ni kuya ang karayom sa aking manggas. Gusto akong ipahamak. Ang mga kasinungalingan mo ay talagang nakakainis. Gusto kong tanungin ka, paano kita magagawa, sa harap ng maraming tao, itago ang karayom, sa iyong manggas? Sabihin mo na. Hindi sa bulwagan ng salo-salo, marahil. Nasa ibang lugar. Sa kabila ng lahat, ang aking damit, nasa sasakyan ng ate ko, maaari. Iyon ang oras na iyon. Tama, naalala ko nang pumunta ako, para kunin si Xiao Fan. Tinutokso niya ako, habang tinitingnan ang... Bakit ka tumatawa? Kanina, sa isang sandali, akala ko. Magtitiwala ba kayo sa sinasabi ko, na ako'y nag-iimbento lamang? Nais ko sanang maghintay hanggang sa malaman ang katotohanan, bago ipahayag ang ikalawang bagay, ngunit tila. Hindi na kailangan maghintay. Ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang misteryoso mong mukha. Anong sinasabi mo? Kapatid Laling, bago ako pumasok sa bilangguan, may inihanda akong bagay para sa'yo. Nandito ka ba? Narinig ko na nakalaya ka na ngayon, na baka magamit ng binatang lalaki. Dinala mo na. Magpirma ka na. Kasulatan ng paghihiwalay. Gusto mong maghihiwalay kay Lin Jia. Mula sa araw na ikaw mismo, ang nagpasok sa akin sa kulungan. Handa na ako. Lin Fan.
Nakalagay ka sa kulungan. Dahil sa iyong sariling paglabag at pagtakas, hindi mo maaring sisihin ang sinuman. Xiao Fan. Alam ng nanay. Dahil sa nangyari kay Xiao Chun, napabayan ka ng nanay, ngunit hindi mo rin maaring gamitin ito bilang dahilan. Nagtatanim ng galit kay Xiao Chun. Innocent si Xiao Chun. Innocent ba o hindi, matutukoy natin sa loob ng 3 minuto. Noong nagkaroon ng aksidente, yung CCTV sa daan, saktong nasira. Pero si Yomo ang saksi. Inilabas ka na niya, bakit ka parating, nakatuklas sa akin? Hindi sira ang CCTV. Kayo ang sinadyang, sirain ang CCTV, pero ayos lang. Ang CCTV. Nagawa ko na ito. Sa 5 taon na nakakulong, araw-araw akong nakararanas ng di makataong pagdurusa. Itong pagdurusan ito, dapat na maranasan ng tunay na salarin. Naranasan niya na. 1 minuto na lang. Hindi mangyayari. Noong una, ang surveillance ay sinadyang sinira ko. Walang makakapag-ayos. Sinasadya lang niyang takutin ako. Tay. Nanay. Huwag kayong makipagbati sa kuya. Ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa inyo, ay dahil sa akin. Kung hindi ako inampon ng Lin family. Ako, ngayon. Marahil hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang aking tinatahak, mga araw ng paghihirap. Sa loob ng mahigit 20 taon sa pamilya Lin, ito ang pinakamasayang panahon ko. Sa hinaharap, aalis ako sa pamilya Lin. Huwag, Xiao Chun. Kahit na hindi ka mula sa aking tiyan, natutunaw na karne, pero ikaw rin, nanay, sa loob ng maraming taon, maingat na inalagaan at pinalaki. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan, walang makakakuha. Nang pagkakataon na kunin ka mula sa nanay mo, Lin Fan. Kailangan mo bang pilitin kami, na gumawa ng desisyon? Sa iyong murang edad, bakit napakaimbat ng puso mo? Anong kasalanan ni Xiao Chun? Kung may galit ka, ibuhos mo sa amin, huwag kay Xiao Chun. Ako ay nagdusa ng 5 taon sa bilangguan para sa kanya. Ano bang pagkakamali niya? Tumahimik ka. Ayaw mo na bang makipag-ugnayan? Sige. Tatay. Asawa, huwag kang magalit, pipirmahan ko. Pipirmahan kita. Pipirmahan kita. May natitirang 5 segundo, mula ngayon. Hindi ka na aking anak. Ikaw ay isang ganap na. Tatlong. Dalawa. Sasampalin kita, masamang tao. Wala siyang tinakasan na aksidente. May ebidensya akong maipapakita na ang tunay na salarin ay siya. Ginoong Shen ng Dingsheng Group, totoo nang dumating. Sabi nila, si Ginoo Shen ay napaka-misteryoso. Hindi basta-basta nakikipagkita sa tao. Ngayon, hindi lang siya nandito sa lugar. Bakit pa siya tumutulong? Para magsalita kay Lin Fan. Kuya Lin Fan, ito ang naayos na USB drive. Basta pakinggan mo lang, malalaman mo kung sino talaga ang taong nagdulot ng aksidente at tumakas. Salamat sa'yo, Luan. Sa araw na ito, inantay ko ng buong 5 taon. Minsan, akala mo ba, sa pagwasak ng surveillance, ay mainihirang mo si Xiao Chun, kahit walang ebidensya? Naniniwala pa rin kami kay Xiao Chun. Bitawan mo ako. Ate, kung gusto mong maniwala kami sa'yo, maliban na lang kung maibabalik ang monitoring. Sa 5 taong ito, may ilan na sobrang komportable ang buhay. Panahon na naharapin ang parusa.
Sobrang totoo, naayos na talaga. Tapos na. Malulugi na ako. Kuya Linchon, mag-alala ka lang. Bumigay ka ng 1 kidney sa akin. Hindi kita pababayaan na mapahamak. Bakit hindi pa lumalabas? Siguradong alam niyang may surveillance. Hindi siya makapagpas siyang lumabas. Maghintay ka pa, malapit na siguro. Kung talagang si Xiao Chun. Hindi. Ang brutal naman yan. Hindi pwedeng si Xiao Chun. Kailangang hindi pwedeng. Sa ilang segundong naghihintay sa katotohanan. Nababahala kayo na si Linchon. Ang tunay na salarin ay mapahamak o umaasang mapatunayan ko ang aking inosente. Huwag na kayong tumingin. Lin Fan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Chen Yamo. Luan-luan. Huwag mong madumihan ang kamay mo. Sadyang ngayon, walang pakialam. Sila ay nais lamang makita ang kanilang sarili, na nais nilang makita. At ako, ay nakuha, ang tunay na sagot na nais ko. Sa edad na 15 taon, sa wakas ay tinanggap ko, na ang mga magulang ay hindi talaga ako mahal. Lin Fan, tama na, si Xiao Yu ay nasa ospital pa, ngunit gusto mong ilantad ang kanyang kalagayan, sa harap ng lahat. Ano ba ang gusto mong gawin kay Xiao Yu? Hanggang saan ang gusto mong dalhin ito? May mukha ka pang banggitin si Xiao Yu. Si Yumo ay kay Xiao Yu, kapatid na babae. Siya ang pinakamahal si Xiao Yu. Kuya, gusto mong ako'y umamin. Sasang-ayon ako sa iyo. Maaari mo bang, huwag nang gawing gamit si Xiao Yu. Pakiusap ko sa iyo, si Xiao Yu ay dahil sa iyo. Ngayon ay nakahiga pa rin sa kama ng ospital. Hindi magising. Lin Fan. Humingi ng tawad kay Xiao Chun at Yumo. Sige. Humihingi ako ng tawad, Kuya Lin Fan. Kuya, tingnan mo. Nakalipas na ang 5 taon sa kulungan. Bakit hindi ka natututo? Kailangan mo pang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Kailangan mo pa ba akong tawaran? Lin Fan, nabaliw ka na. Lin Fan, talagang hindi ka nagbago. Kaya mo bang gumalaw? Tatay, nanay, ate. Ang sakit-sakit ko, walang takot. Tatawagin ni Dad ang doktor para sa'yo. Maghintay ka. Talaga namang. Napakamahigpit na pamilya kayo. Linchon, hindi ko alintana kung ano, ang mga paraan mo sa akin. Pero kung muling gagamitin mo si Xiao Yu, ikaw. Sila. Siguradong pagsisisihan ninyo. Ikaw talaga. Ang sadyang gumawa ng pekeng video ng aksidente, hindi alintana ang kalagayan ni Xiao Yu, at inilagay siya sa bangungot ng buhay. Ito ay inilabas sa publiko. Oo, kuya, sayang dati, si Xiao Yu ay itinuring kang kaibigan. Dahil noong nakaraan, pinigilan ka niyang mangabala kay Yumo. Sa galit mo, binangga mo siya gamit ang sasakyan. Hindi ko sana gustong sabihin ito. Totoo ba yan? Sinabi na ng kapatid ni Cheng Yu yan. Dapat totoo nga. Hindi ka naman nagmamaneho ng lasing. Ito ay pagpatay. Kuya Lin Fan, ang galing-galing mo. Tita ko, hindi siya karapat-dapat na maging mabait ka sa kanya. Salamat, ha, Xiao Yu. Ito ang unang beses na may nagsabi sa akin, na magaling ako pagkatapos ng pagbabalik ko. Sila ay bulag. Naniniwala ako, magtatagumpay ka rin balang araw. Kapag nangyari yun, huwag kalimutang alagaan ako, ha. Sige na, kukunin ko ang sasakyan. Kumain tayo ng sabay. Kapatid. 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 Si Xiao Yu. Si Xiao Yu. Si Xiao Yu. Si Xiao Yu. Tingnan ang mga mensahe sa grupo. Si Lin Chun ay nasa pagdiriwang. Natahasang itinuro si Lin Fan. Sadyang sinagasaan ng aming binata. Tinatayang muling papasok na naman si Lin Fan.
Si Lin Fan naman, katatapos lang niyang makalaya, sabi nila, iniwanan na siya ng lahat, sa kulungan, nabubuhay ng walang kasiyahan. Totoo. Karapat dapat siya. Ginoo, nagising ka na. Nagising na. Dalhin mo ako. Para makita si Lin Fan. Hindi ka naman nagmamaneho ng lasing. Ito ay pagpatay. Lin Fan. Para makipag-agawan kay Xiao Chun. Sobrang ka-obsessed mo na talaga. Sinasabi ba ni Lin Chun kung ano? Lahat kayo naniniwala ng walang tanong. Kahit walang ebidensya. Hindi magsisinungaling si Xiao Chun. Sa wakas ay naintindihan ko na, hindi mahalaga ang ebidensya. Nasa saan ang pagmamahal? Nandoon ang pagtitiwala. Naisip niyo ba na ako ang mapaparatangan, kahit isang saglit lang? Pinagtabi nila ako at isang grupo, 3 kriminal ang nakulong ng magkasama. Araw-araw ako sa bilangguan, nagdaranas ng kahihiyan at pagdurusa. Sa pagitan ng pagkasira ng mukha at pagsampal, pinili kong sumampal. Sa pagitan ng pagtanggap ng palo at pagyuko, pinili kong yumuko. Sa pagitan ng pagkakaputol at pagbasag ng binti, pinili kong mabalian ng binti. Imposible. Hindi ka pwedeng maakusahan ng mali, Xiao Fan, nakalabas ka na ng pilitan. Ang mga nakaraan, huwag na nating pag-usapan, okay ba, HMPH? Xiao Chun, lumaki siya kasama namin mula pagkabata, alam na namin kung anong klase siya. Hindi katulad mo, lumabas mula sa orphanage, kaya niyang gawin yun. Tama nga. Tanging ang pamilya lang ang nakakaalam ng mga pinakamasakit na salita. Oo, kuya, alam ng lahat. Xiao Yu, nangyari noong tinanggihan ka ni Yumo, noong nagka-problema ka. Hindi ko sinasabi ito dahil ayaw kong maniwala na sinasadya mo yon. Pero paulit-ulit mong ginagawa, sakit kay Xiao Yu, pinakamamahal na kapatid na babae. Wala na akong paraan para itago ito para sa iyo. Tanging si Cheng Yu ba ang makakapagpatunay kung sino ang nagsisinungaling? Oo. Ngunit si Xiao Yu ngayon ay isang comatose, nasa coma pa. Hindi ba kanina lang nagising na siya? Lin Fan, hintayin mo ako. Ako mismo ang magpapahayag ng katotohanan. Patutunayan sa mundo ang iyong kawalang sala. Luan-luan, sabi mo nagising na si Xiao Yu. Oo, kakakuha ko lang ng balita. Si Xiao Yu ay gising na. Nasa daan na siya ngayon. Akala ko, hindi na tayo magkikita muli. Paano mangyayari iyon? Si Cheng Yu ay nahimatay ng 5 taon. Paano siya maday gising? HMPH. Kung maday gising si Xiao Yu, ako na nakatatandang kapatid, paano naman ako hindi makakatanggap ng balita? At saka, hindi siya nagising sa loob ng 5 taon. Paano naman nangyari na nagising ako ngayon? Ginoong Shen, handa ka bang tulungan si Lin Fan na magsinungaling? Baka naman gusto mo siya, di ba? Sino ang nagsisinungaling? Alam mo sa sarili mo. Shen Yao, pumili ka ng lalaking si Lin Chun. Hindi mo talaga alam, ano ang nangis mo. Si Lin Chun ay isang doktor mula sa Ivy League. Si Lin Fan ay isang bagong palabas lang sa bilangguan. Isang bagay na ayaw ko. Si Shen ay pinapahalagahan pa rin siya. Baka nag-aya lang siya. Nangungupit. Si Lin Fan ay isang kagalang-galang na direktor ng Dingsheng. Hindi naman siya magsisinungaling sa akin. Isang nasa ilalim, di ba? Ha? Direktor ng Dingsheng. Direktor ng Dingsheng. Oo. Kuya Lin Fan, siya ang pinakamataas na tagapagpasya sa Dingsheng. Ang pinakamalakas na tao sa kumpanya. Ang Dingsheng ay isang kumpanya na nakalista, na may market value na bilyong-bilyon. Ang laki nito ay sobra na. Pero sinabi mismo ni Ginoo Shen, pwede pa bang may peke? Si Lin Fan ay nakulong ng 5 taon. Paano siya magiging direktor ng Dingsheng? Kahit gaano mo pa siya gusto. Huwag mo namang ipagmalaki siya ng ganito, sa ginagawa mo. Mas lalo mo lang siyang, ikaw. Walang silbi, nuan-nuan, sila lamang ang naniniwala sa sarili nila, sa mga nais maniwala, kung hindi, ano pa, maniwala tayo. Ikaw na nagtapos ng high school, na nakulong ng 5 taon, ay isang chairman ng isang pampublikong kumpanya, Lin Fan, hindi ka ba nakakatawa? Naniniwala ka ba o hindi? Wala akong pakialam. Ginoong Lin. Ginoong Lin. Ngayon, ayaw na ring tawaging ate niya. Kayo pong lahat, mga kaibigan. Si Lin Fan ay pinalagyan na ng hangganan sa ating Lin pamilya. Mula ngayon, anuman ang kanyang kalagayan,
Hindi na ito nauugnay sa ating Lin pamilya, kahit na siya ay buhay o patay. Hindi, tatay, kuya, huwag kang magyabang. Wala kang diploma, wala kang kakayahan, at nakulong ka pa. Paano ka mabubuhay? Pag umalis ka sa pamilya Lin, hindi ka naman pwedeng umasa sa isang babae habang buhay. Xiao Fan, pakiusap, makipag-ayos ka sa tatay mo. Bumalik tayo at magsama-sama bilang pamilya, ha? Ganitong tahanan. Hindi ko ito kailangan. Sakto na iyon. Kapag nag-ayos ka, tapos na, mula ngayon. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa pamilya Lin. Hindi ako naniniwala, ginawa mo na ang lahat. Tapos nagkunwari ka pang may kapansanan, para makapunta dito. Hindi ba't gusto lang nilang magdulot sa atin ng guilt, para humingi ka ng tawad at umuwi? Paano mangyayari yun? Alam mo ba, na si Lin Fan ay nasa bilangguan, binugbog ang binti. Lin Fan, lalong gumagaling ang acting mo. Ang galing mong magpanggap. Halos maniwala na ako. May lakas ba kayong tawagan ang doktor para tingnan? Tingnan natin kung totoong nagsisinungaling si Lin Fan. Ganyan na siya noon. Sinasadya niyang magkasakit para makuha ang atensyon ni Xiao Chun. Ganito na naman siya ngayon. Hindi ako maniniwala dito. Kaya pala, ang labis na pagkabigo ay tahimik na pagdurusa. Tumayo ka at ipagtanggol ang sarili mo. Tulad ng dati, pinaparatangan si Xiao Chun. Bakit hindi ka nagsasalita? Xiao Shu, huwag. Huwag nang magsalita. Nanay, please. Huwag nang magsalita. Sasabihin ko sa'yo. Si Lin Chun ang nag-utos sa mga tao sa bilangguan na putulin ang binti ni Lin Fan. May ebidensya ako. Kayo, handa bang makinig? May ebidensya ako. Kayo, handa ka bang makinig? Napaka-preparado nyo. Mukhang ngayon, hindi kayo titigil hanggang hindi ninyo nakakamit ang layunin, tama ba? Siguro aalis na ako. Nabaliw na ang kuya ko ngayon, tay, inay, ate, sa pamilya ng Cheng. Pupunta ako para humingi ng tawad. Hindi ikaw ang dapat umalis, Lin Fan. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Lumabas ka dito. Hindi siya makakatayo ngayon. Ang kanyang mga binti, hindi na magagamot kailanman. Nasiyahan na ba kayo? Naisip niyo ba na ako ang inakusahan ng hindi tama, kahit na isang saglit lamang? Kung si Xiao Fan talagang inakusahan ng mali, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Imposible. Hindi ko ito pinaniniwalaan. Lin Fan, tumayo ka sa harap ko. Maaari kong isaalang-alang. Napatawarin ka sa ginawa mo ngayon. Ipinanganak ngunit hindi pinalaki. Maaaring putulin ang daliri. Ipinanganak at pinalaki. Maaaring putulin ang ulo. Yung paa ko na ito. Para na rin sa inyo, pagbabayad ng utang na dugo. Sino ba ang nakakaalam? Paano naputol ang paa mo? Baka naman. Mga tao ng Cheng ang nanakit. Dahil sa sinubukan mong saktan si Xiao Yu, karapat-dapat ka sa ganito. Xiao Fan, talagang may utang ka sa pamilya Cheng ng isang buhay. Isang paa ang dapat putulin. Karapat-dapat lang iyon. Yung may utang na buhay sa akin, hindi si Lin Fan. May utang sa akin na buhay, hindi si Lin Fan. Maliit na Yu. Maliit na Yu, gising ka na. Cheng Yu, siya, gising na siya talaga. Ano ang sinabi niya kanina? Hindi si Lin Fan ang may utang na loob sa kanya. O si Lin Fan nga. Dapat ang sinabi niya ay, hindi si Lin Fan. Ang tinutukoy niya ay si Lin Fan.
Si Xiaoyu, ang ganda. Muli kitang makikita. Ah. Kuya Linfan. Doktor, mabilis, tulungan mo siya, Ginoo. Pumunta ka. Ako ay damaykit lang ng bahagya. Bakit ganito kalala? Kumusta? Ang tibay ng buto ay napakatibay. Ganitong uri ng basag na buto, karaniwang nangyayari ito sa malaking aksidente sa sasakyan, o kaya ay pagkalaglag mula sa mataas. Ngunit ang pinsala sa binti ni Ginoong Linfan ay mukhang dahil sa pagkakasugat ng matigas na bagay. Batay sa kalagayan ng sugat, matapos ang pinsala ay hindi nakatanggap ng profesional na paggamot. Ang buto ng binti ay hindi pa nakakabit, ngunit ito ay nagsimulang maghilom sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit nabaluktot at napinsala ang kanyang binti. Ang sakit sa panahong ito, mahirap maipaliwanag ng normal na tao. Ginoo Linfan, na nakapagtiis hanggang ngayon, talagang isang himala. Maaari pa bang gumaling ang kanyang binti? 3 taon na ang sugat sa binti. Ngayon, huli na ang paggamot. Ngayon, sinasabi mo pa bang nagpapanggap si Linfan? Talagang siya ay inakusahan ng mali. Ginoong Cheng, sabihin mo sa akin, noong mga panahong iyon, sino ang bumangga sa iyo? Dahil sa matagal na pagkakatulong, nagkaroon ng pansamantalang panginginig ng mga kamay at pagkawala ng pananalita. Huwag mag-alala lahat, bigyan natin si Ginoo ng oras na makarecover. Xiaoyu, naniniwala ako na kaya mo ito. Kuya, si Xiaoyu ay may sakit. Huwag mo na siyang pilitin. Tingnan niyo. Ang tinutukoy ng kapatid ko ay si Linfan. Talagang ikaw ang tinutukoy. Ano pang masasabi mo? Si Xiaoyu. Hindi. Ang tinutukoy ko si Linchun. Si Xiaoyu. Paano ko nakikita si Xiaoyu? Nakatingin sa itsura ng kuya ko. Parang galit na galit siya. Ikaw. Ang tunay na salarin ay si Linchun. Yun. Ha? Kuya Linfan, huwag mo siyang hawakan. Nanay, tawagin mo ang doktor. Bilisan mo. Kuya Linfan. Kapatid ko, kung may mangyari, hindi kayo pakakawalan ng pamilya Cheng. Huwag kang mag-alala, tiyak na, magbibigay kami ng paliwanag sa pamilya Cheng. Xiaoyu. Kuya. Bakit ka nandito? Si Xiaoyu ay pinahamak mo sa kama. Naging isang gulang na tao sa loob ng 4 na taon. Ngayon ay mahirap na nagising. Hindi ba? Gusto mo na namang pumasok at saktan siya. Lumayas ka. Linfan, binata ng Cheng pamilya. Nakita na kita. May masasabi ka pa bang panlilinlang? Kung hindi dahil kay Xiaochun, na palaging nananawagan para sa'yo, akala mo, kaya mong tumayo dito ng maayos. Putang inang balimbing ka. Kayo, ha? Binata, gising ka na. Ay, hindi ba't gising ka na? Bakit nakapikit ka pa? Kanina, ang binata ay, sandaling bumuka lang ang mga mata, pero dahil sa katawan, masyado pa ring mahina, kaya bigla na namang nalumpo ulit. Salamat kay Linfan, sa agarang acupuncture, nakuha niya ang oras para sa binata, 1 oras ka. Makakagising na si binata, ang ibig mong sabing lihay. Dahil sa emosyon, si Xiaoyu ay nagulat, at nagdulot ng pagkaimatay. Oo. Ginoo, kailangan ko ngayon, na kumuha ng gamot para sa binata. Hindi ba ako? Talagang nagkamali sa kanya. Sumama ka rin. Huwag ngayaang may problema sa gamot. Huwag magka-problema. Sige. Yubo, pasensya na. Kung hindi dahil kay Linfan, na nagdulot ng gulo sa Silosalo, hindi sana siya nagkaganoon. Muling magka-problema.
Ginuot ginang Lin, huwag mong agad-agad itakda ang aking kasalanan. Masyadong maaga. May 1 oras pa. Dito lang ako, mananatili. Hanggang sa magising si Xiaoyu. Hayaan si Yumo na magbantay din. Ako, lalabas muna kami. Kailangan pang magpahinga ni Xiaoyu. Pagkalipas ng 1 oras, babalik kami. Lin Fan, umamin ka na lang. Ang salitang ito. Dapat mong sabihin kay Lin Chun, sira na talaga ang buhay mo. Wala ka ng kinabukasan at pag-asa. Hindi ka tulad ni Lin Chun. Doktor siya sa Ivy League na universidad. Malawak ang hinaharap. Ako'y may kapansanan. Hindi ba't ito'y dahil sa iyo, Linang? Cheng, kahit na nagkamali ako sa iyo, ngunit hindi ko maaring hayaan na mapahamak si Lin Chun. Ano ba ang ibinuhos mo sa kanya, na nakapagpaamo sa kanya, na sinaktan ng iyong kapatid, kailangan mo pang ipagtanggol. Hindi mo naiintindihan, nasa malubhang sakit ako noon. Lahat ay nais akong talikuran. Kahit ang mga tinatawag na pamilya, siya lamang ang hindi tumalikod sa akin. Yubo. Nahulog ako sa tabi ng daan. Yubo, tuloy lang. Ikaw ang nagligtas sa akin. Si Lin Chun ang nagdala sa akin sa ospital. Oo. Iniwan ako ng pamilya ko, nang magpapakamatay ako. Ginoong Che, may pag-asa na. Maaaring mag-match si Lin Yao. Gusto niyang mag-donate ng bato para sa'yo. Dahil sa kanyang pagdating, naging pag-asa ko na mabuhay pa. Simula noon, nangako na ako, na hindi ako magpapakasal sa iba kundi sa kanya. Handa akong ialay ang lahat para sa kanya. Kaya, akala mo ba si Lin Chun ang gumawa nito para sa'yo? Ano pa kaya? Sino pa ba kundi siya? Ako yun. Hindi si Lin Chun. Hindi. Ayoko maniwala niyan. Sabi na ng nurse, si Lin Jia ang binata, si Lin Chun na. Samahan mo ako, ipaliwanag mo kay Kuya Lin Chun. Tara na. Cheng Yu. Hindi ka dapat magising. Kaya't dala mo ang lihim, pumunta ka na sa LAN. Anong ginagawa mo? Kuya, ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Kuya, pasensya na. Hindi ko dapat, ipinahamak ka ng 5 taon. Nawala sa iyo ang lahat. Pasensya na. Hulaan mo. Maniniwala ako. Talaga. Malapit nang magising si Xiaoyu. Alam kong hindi na ako makakatakas, kaya naisip ko. Bago ako pumasok sa kulungan, naway mapatawad mo ako, kuya. Kung talagang nagsisisi ka, bakit hindi mo sinabi ng malinaw sa harap ng pamilya Lin? Ako, totoo, kanina ay. Kuya. Kuya. Oo. Ikaw. Tao na. Gusto ng kapatid ko na patayin si Xiaoyu. Tao na. Inutusan kita na imbestigahan ang karanasan ni Lin Fan sa bilangguan. Kailan lalabas ang resulta? Lumabas na ang resulta. Yun lang. Lin, kailangan mong maging handa sa isip. Sige, sabihin mo.
Pagkatapos pumasok sa kulungan si Lin Fan, halos araw-araw siyang pinapalo, kabilang na ngunit hindi limitado sa pagsakpal. Pinipilit siyang uminom ng tubig mula sa inidoro. Hindi siya pinapayagang matulog. Pinilitan siyang manalangin at magpaalam, kahit na ginamitan pa siya ng karayom. At iba pa. Si Ginoo Lin Fan ang pinakamatinding na palo sa mga iyon. Yung mga kriminal, gumamit ng kahoy na kasing kapal ng braso ng tao para saktan ang kanyang mga binti, diretso siyang pumasok sa ospital. Sino ang gumawa nito? Sa likod nito, ang utos ay galing kay, tawag na, pinatay ni Kuya ang maliit na yun. Si Lin Chun ang prinsipe. Papa, Mama, halika na, Kuya, si Xiao Yu. Tay, bilisin mo. Anong ginagawa mo? Kakausap ko lang sa kuya ko. Gusto niyang saktan si Xiao Yu. Gusto mong patayin siya. Kung may mangyari kay Xiao Yu, gusto kong samahan mo ako sa libingan. Tawagin niyo ang tao. Kuya Lin Fan. Ay. Nagmamalaki ka pang tumawag ng tao. Akala ko kanina, na inaapi ka sa kulungan. Nagmamalasakit ako para sa'yo. Hindi ko talaga dapat hilingin kay Ginoong Cheng na palayain ka mula sa bilangguan. Ikaw ay isang panganib. Si Xiao Yu ay wala pang. Siyang humihingal ng 46 na minuto. Ang utak ay magkakaroon ng hindi maibabalik na pinsala. May oras pa ngayon. Maaari kong iligtas. Si Shen Luan. Kontrolin mo silang lahat. Sige. Lin Fan, huwag kang magpanggap na matatag. Nakapag-aral ako ng tradisyonal na medisina. Alam ko kung anong mga acupoint. Maaari itong iligtas. Wala nang oras ngayon, kuya. Kung ikaw, kuya, ay hindi maayos na makapagligtas, kahit na dumating ang doktor, wala rin itong silbi. Ginalaan kita, Lin Fan, kung ang ginatang Cheng ay mawalan ng huling oras para sa pagsagip, kahit na isakripisyo, ang buong Lin pamilya, hindi pa rin ito maibabalik. Anong mangyayari kung may masama? Ako ang sasalo. Ate, hindi mo ba alam na, sa harap nating lahat, gusto mo pang gawing lason si San Xiao? Huwag mong isipin, na dahil nakabasa ka ng ilang libro, ay marunong ka na sa medisina, binalaan kita. Magsisi ka na agad, huwag mong isali ang aming pamilya, buong angkan ng Lin. Oo, Xiao Fan, kahit na magkulong ka ng 10 taon, nandito pa rin si Mama, naghihintay na makalaya ka, tama. Xiao Yu, naniniwala ako na magay gising ka rin, mahuli mo ang tunay na salarin, mabawi mo ang hustisya para sa sarili mo. Lin Fan, magpasakop ka na lang sa kulungan. Maghintay kang magkita muli, kayo ng iyong mabuting kaibigan. Xiao Yu. Nakagising ka na, Xiao Yu, Xiao Yu. Nakagising ka na, Xiao Yu, Xiao Yu. Pare. Kuya. Tingnan mo, napaiyak mo si Xiao Yu. Sapat na, Lin Fan. Una, pigilan mo ang binata ng Cheng. Tapos, sa harap natin, gagawin mong parang negal iligtas ka. Hindi ba't para, linisin ang iyong pangalan? Sa puntong ito, iniisip na pa rin na ako, si Xiao Yu ba ito? Noong mga panahong iyon sa kwarto, nakatayo pa si Lin Chun. Pareho pa rin kayo sa 5 taon na nakalipas. Walang kaalam-alam. Pinagbibintangan niyo ako, Xiao Yu. Sino ba talaga ang humawak sa'yo? Ngayon ko na mismo ituturo, kung siya ang salarin. Pumikit ka ng 1 beses. Kung hindi siya ang salarin, pumikit ka ng 2 beses. Naintindihan mo ba? Sige. Siya ba ito? Siya ba yun? Paano naman hindi, kuya? Katatapos ko lang makita. Palagi kong nakikita. Kuya na nakikipag-ugnayan kay Xiao Yu. Ikaw. Hindi talaga siya ang salarin. Kung ganun, siya nga yun. Lin Chun ba ito?
Si Xiao Yu. Si Xiao Yu. Agad, tawagin mo ang doktor. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ng pahinga. Magmamasid ng ilang araw. Sige. Ning Chun. Teka, kanina lang commandant si Xiao Yu. Ikaw ang salarin. Ano pa ang dapat pag-usapan? Ling Chun, wala ka namang itinatago sa amin, di ba? Huwag nang magtago sa amin. Anong ginagawa ninyo? Palagi niyo akong inaakusahan. Xiao Yu, kakatapos ko lang umiti ng isang beses. Bigla na lang, pinatumba ni Kuya si Xiao Yu. Kuya, ano ba talaga ang balak mo? Kakalabas lang ng binata ng Cheng, nang siya ay tumutukoy sa salarin. Si Lin Fan ay palaging nagtatago, mga anak ng demonyo. Kakalabas mo lang sa kulungan. Gusto mo na namang gumawa ng krimen, ha? Kung sa pagkakataong ito, hindi na talaga madray gising si Cheng Yu, ang matandang ginoo ng Cheng. Tiyak na hahanapan ka ng utang na loob. Lahat kami sa Lin ay nadadami dahil sa iyo. Talaga bang handa kayong maniwala na nandito siya at nagbabalat kayo, at ayaw maniwala, siya ang tunay na salarin? Tama ba? Ha? Katatapos lang magising ni Xiao Yu kanina, malinaw na nakapikit na siya ng 2 beses. Nagtutukoy ito sa kawalang sala ni Lin Fange. Ano ang batayan ninyo, para hindi siya paniwalaan? Hindi tama. Hindi tama. Kuya Lin Fan, siguradong may bantasi kang kay Xiao Yu. Pinapagawa kay Xiao Yu, na gumawa ng peking kalinisan. Siguradong ganito. Bola-bola lang. Paano mangyayari yun kay Lin Fan? Sa puntong ito, hindi na kailangan makipag-usap pa sa kanila. Kapag nagising si Xiao Yu, nilito na ang katotohanan. Swerte. Lin Fan, lumayo ka sa kapatid ko. Kakatapos ko lang sa kwarto, naalagaan ang kapatid ko, nang linlangin mo ako. Gusto mo lang ng masama, kung hindi dahil kay Lin Chunbei, na dumating agad. Baka nasaktan na ang kapatid ko dahil sa iyo. Yamo. Bakit ngayon ka lang dumating? Kuya Lin Fan, tama lang, pinipilit ko si Xiao Yu kanina, na sabihin, na ako ang pumatay. Lin Fan, sobrang tapang mo. Kung malaman ng tatay ko, itong bagay na ito, siguradong hindi ka palalampasin. Ngayon, gamit ang kapangyarihan ng pamilya, upang ay threaten ako, Chen Yamo. Ito ang tunay mong layunin. Talaga, tama ba, ikaw? Lin Fan, magsimula ka ng lumuhad, humingi ka ng tawad kay Yumo. Kung hindi, masisira mo ang buong Lin pamilya. Ginoong Cheng, huwag ka munang magalit. Kung gusto ng pamilya Cheng na magsampa ng kaso, sila'y dapat kay Lin Fan. Siya lang ang may pananagutan. Xiao Fan, tingnan mo, anong gulo ang ginawa mo? Nakulong ka ng 5 taon. Bakit wala kang natutunan? Walang pagbabago sa'yo. Huwag na kayong magpa-impress sa sarili nyo. Napirmahan ko na ang liham ng paghihiwalay. Ako, Lin Fan, hindi na kaugnayan sa inyo, kahit kailan. Kuya, kahit na nakipag-ugnayan ka sa amin, at itinigil na ang lahat, sa puso ko. Ikaw pa rin ang aking mabuting kuya, sana'y makaluhad ka, at humingi ng tawad kay Yumo, maging tapat ka, at ipagtapat mo, ang lahat ng iyong kasalanan. Siguradong patatawarin ka ni Yumo, nakatutulong ako sa'yo, alam mo ba? Lin Fan, tingnan mo, napakamaingat ni Xiao Chun. Sa ganitong oras, nakatulong pa siyang magsalita para sa'yo, agad kang makipag-ayos kay Yamo, magsama mo ka na. Basta't handa kang yumuko at umamin sa pagkakamali, maari kong isaalang-alang, nakiusap ako sa pamilya Cheng para sa iyo. Dapat siyang lumuhad. Siya. Swerte. Malinaw ang ebidensya. Gusto mo pa bang ipasa ang putik kay Lin Chun? Maghintay ka. Aatasan ko na ang pamilya Cheng, na ipasok ka muli sa bilangguan, para hindi ka na makabangon kailanman. Cheng Yamo. Kung gagalaw ka laban kay Lin Fan, ay makakasagupa mo ako. Ikaw, bakit? Ayaw mo ba? Tinatawag ni Lolo Cheng, ng pamilya niyo. Direction. Si Lin Fan ay nakulong lang, ng 5 taon, isang masamang tao. Ulit-ulit ka pang, ganyan siya palaga sa kanya. Hindi ito tama, di ba? Oo, Ginoong Shen. Si Yumo ay nagbigay na kay Lin Fan, ng maraming pagkakataon, kung hindi dahil sa akin at kay Yumo, na humiling para sa kanya sa pamilya Cheng. Hindi lang siya makukulong ng 5 taon. Ganito lang kasimple. Maaaring buong buhay niya, mananatili sa kulungan. Di makalalabas. Humingi ng pabor. Anong pabor ang hiningi niya sa akin? Siya yun. At si Lin Chun. Suran mo ako. Pinilit mo akong makulong ng 5 taon. Nagdusa ako ng labis. Ikaw ay patuloy na nagkakalat ng kasinungalingan. Dapat noon pa lang ay nilinis na ang tahanan. Sinasaktan ko sila. Ikaw na hayop. Tatay. Kuya, tanggapin mo na. Kailangan mo lang mag-sorry kay Yamo. Siguradong papatawarin ka ng Cheng family. Tumigil ka na.
Xiao Fan, anong ginagawa mo? Si Lin Chun ay tumutulong sa iyo para magpaliwanag. Bakit ka ganyan? Hindi mo alam ang tama. Walang silbi ang makipag-usap ng maayos. Diretso lang dalhin si Lin Fan sa paghatol ng pamilya Cheng. Tao, protektahan si Lin Zong. Ginoong Shen, nais ni Lin Fan na saktan si Dan, ang pumatay sa kapatid ko. Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi ba ito hindi tama? Hindi pa ganap na nalilinaw ang katotohanan. Bakit mo iniisip na si Lin Fan ang pumatay? Hindi ba? Kayo dalawa. Siya ang tunay na salarin. Gusto mong magreklamo agad sa masama, Ginoong Shen. Naniwala ka bang nililin lang ka ni Lin Fan? Bakit mo pa sinisiraan ang iba? Oo, Ginoong Shen. Maraming tao ang nagsasabi, si Lin Fan ang salarin. Kung patuloy kang magtatago, maging kasagwat ka na. Si Xiao Yu ang pinakamahalagang saksi, bago siya magising. Walang makakapagsabi kung sino ang pumatay. Kapag nagising si Xiao Yu, lahat ay magiging malinaw na. Ikaw, bilanggo, lumayo ka sa kapatid ko. Kuya, Lin Fan, gusto mo pa bang gawin yung paninira kay Xiao Yu? Ang ginagawa mo ngayon ay sirain ang mga ebidensya. Alam mo ba, Lin Fan, kung hindi majay gising ang kapatid ko ngayon, babayaran mo ang buhay mo. Nandyan kayong dalawa. Hindi majay gising si Xiao Yu, ikaw. Lin Fan, gusto lang ni Xiao Chun na alagaan ang batang lalaki ng pamilya Cheng. Bakit mo kailangang manakit? Xiao Yu, aalagaan kita ng mabuti. Hindi na kita papayag ang masaktan pa. Ano ba talaga ang gusto nyo? Hanggang kailan ka magrereklamo? Kung hindi lang sana, ako ang humadlang kay Lin Chun. Siguro si Xiao Yu ngayon ay 3 na. Huwag kang magbula-bula dito. Ikaw, nakulong na may sakit. Lumayas ka dito. Lumayo ka sa kapatid ko. Hanggang sa makakaya mo. Sapat na. Cheng Yao. Lin Fan, nang ahas ka pang saktan ako. Isa ka lang. Simula pa noong nag-aral. Sa akin na tumatahol at nakadapo. Bakit naglakas loob kang saktan ako? Tama. Sabi mo nga. Dati, nakayuko ako sa'yo. Mababa ang tingin, parang isang alagang aso, at tanga-tandang nagbigay pa ng kidney. Ngunit ngayon, ikaw ngayon, nakatayo ka sa harap ko. Walang kwenta. Huwag kang masyadong arogante. Huwag mong isali ang lahat ng papuri sa sarili mo. Yung nag-donate ng kidney sa akin, ay si Lin Chun. Siyempre, si Lin Chun. Sige. Sinasabi mong si Lin Chun. Kaya si Lin Chun nga, basta't kayong dalawa ngayon, ay iisang uri, pareho ninyong gustong saktan si San Xiao Yu. Itinago ang katotohanan. Lin Fan, ako ang nakatatandang kapatid ni Xiao Yu. Paano naman ako, ang makapanakit kay Lin Chun at Lan? Ikaw ang gustong suruan si San. Sige. Pagkatapos nito, palabas lahat ng tao. Hayaan si Luan ang mag-alaga kay Xiao Yu. Hindi pwede. Ako ang tunay na nakatatandang kapatid ni Xiao Yu. Hindi ko papayag ang alagaan siya ng iba. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ikaw. Ipapadala ko ang mga bodyguard na magbabantay sa kanya ng palitan ng 24 na oras. Mawawala rin siya sa huli. Mas maganda rin ito, para kahit papaano, mapalayas muna ang hayop na ito, para hindi na siya makalapit pa, para hindi na masaktan si Xiao Yu. Yubo. Magandang plano ang pagkakaayos ni Shen. Kahit papaano, matitiyak natin ang kaligtasan ni Xiao Yu. Ganito na lang. Sang-ayon na tayo dito. Tutulungan ko si Lauye upang tawagan, para mapahinga siya ng maayos. Sige na, inay, tayo na. Si Lin Chun at si Cheng Yao, hindi titigil ng basta-basta. Siguradong maghahanap sila ng pagkakataon para paslangin si Xiao Yu. Kuya Lin Fan, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng mas maraming tao para magbantay ng mas madalas. Magaling ang ginawa mo sa lahat ng mga taon na ito. Napakarami mong ibinigay para sa akin. Hindi. Ito. Para kay Kuya Lin Fan, lahat ay sulit. Ngayon,
Nakatanggol ka na sa relasyon sa pamilya Lin. Panahon na para sa iyong marangal na pagbabalik upang gampanan ang posisyon ng Pangulo ng Dingsheng Group ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Napakaganda ng iyong nagawa. Gusto kong maging Pangulo ng posisyong ito. Magpatuloy ka lang sa pag-upo, nandyan ka na. Kalmado ako. Nasa likod lang ako, tahimik na susuportahan ka. Ngayon, ang pangalan at yaman, hindi na ito ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundo. Yung pinakamahalaga sa akin. Maraming salamat kay Kuya Lin Fan sa tiwala. Siguradong hindi ko bibigmin ang iyong inaasahan. By the way, balita tungkol sa pagbabalik ko sa grupo. Huwag mong ipaalam sa iba. HMN, meron pa. May ipapagawa ako sa iyo. Sabihin mo lang. Gagawin ko. Bawiin mo ang lupa sa North District ng Jiangcheng. Hindi pwedeng mangyari yan. Sobra na ang grupo ng Dingsheng. Sa commercial na lupa sa North District, binili na lahat. Mukhang gusto ng Dingsheng Group na putulin ang aming pinagkakakitaan. Alam naman nilang ang Lin Group ay nakatuon sa pagnenegosyo ng real estate sa Hilaga. Ngayon, nabili na ang lupa. Ano na ang gagawin namin sa hinaharap? Si Ginoong Shen ng Dingsheng Group. Wala tayong hidwaan o galit. Si Kuya Lin Fan at si Ginoong Shen ay may magandang relasyon, hindi ba? Ang ideya ng pagbili ng lupa sa Hilagang rehiyon ay galing kay Kuya Lin Fan. Siyempre si Lin Fan, matapos tayong maghiwalay, may galit sa puso. Kaya pinapaniwalaan si Ginoong Shen na bumili ng lupa sa Hilagang distrito. Siya ay si Lin Fan. Lang siya ay nasa ospital, palagi nang gustong saktan ng kapatid kong si San. Ano pa ang kaya niyang gawin? Tatay, baka pumunta tayo para kausapin si Brother Lin Fan. Huwag niyang sobrahan. Huwag na nating pakialaman yung batang iyon. May pagkakataon pa ang ating Lin Corporation sa hinaharap. Bukas, magkakaroon ng isang malaking kaganapan sa Jiangcheng, ang auction sa Commercial District. Sa aking mga koneksyon, siguradong makukuha ko yung lupa sa pangunahing Commercial District sa North. Oh, tama nga ang palingin ni Dan. Itong Commercial District, mas maganda ang potensyal kesa sa North. Basta makuha natin itong Commercial District, hindi tayo mauubusan ng pagkakataon na makabawi. Lin Fan, akala mo kaya mong makipaglaban sa akin? Hintayin mo, gagamitin ko ang Lin family para makuha ang Commercial District. Ay resolba na si Cheng Yu. Wala ka nang natitirang pamatay sa lapi. Terra. Kaya ko naman. Oo. Ginoong Lin, nandito na si Ginoong Shen. Naghihintay na siya sa loob. Ginoong Lin, narinig ko na sila sabi ninyo, na kahit na masira ang lahat ng kayamanan, gagawin ninyo, yung lupa sa lugar ng kalakalan, ang lupa sa puok ng kalakalan. Ang aming grupo, Lin, ay matagal nang nakatuto, talagang tumingin ng matagal. Kaya't hinihiling namin sa inyo, maraming salamat sa pagtanggap, maraming salamat po, hindi namin magagawa ang ganito. Ang Lin Group ay may malaking pondo at kapangyarihan. Paano kami makakagawa niyan? Kahit kay Boss Lin, kinuha niyo ang teritoryo. Pasensya na. Tama ba, Boss Lin? Ang iyong tunay na anak, bakit hindi dumating si Young Master Lin? Bumili ka ba ng lupa ngayon? Hindi ba't ito ay para sa kanyang hinaharap, na may handa? Kami ng pamilya Lin, ay opisyal nang nakipaghiwalay kay Lin Fan, sa aming relasyon. Si Lin Fan, ay hindi na namin, dugo ng pamilya Lin, tungkol sa hinaharap, ang pangunahing industriya ng ating Lin Group, ay ipapasa sa aking ikalawang anak, si Lin Chun. Ang magmamana nito. Na ipapasa pa sa isang ampon. Ito, wala nang magagawa. Sino ang nagbigay sa kanila, ng panganay na si Lin Fan, na isang walang kwentang tao? Lin Fan, o Lin Fan. Dapat sana ay sa iyo ito, mga ari-arian at karangalan. Ngayon, ay magiging akin na. Kuya Lin Chun, kamusta na ang tungkol kay Xiaoyu? Ayos na ang lahat. Talaga namang maingat si Kuya Lin Chun. Lin Fan, tapos na ang laban. Ito ba ay hindi ang tunay na anak ng Lin pamilya? Si Lin Fan ba?
5 taon na ang nakalipas. Parang kahapon lang. Pero simula ngayon, lahat ng bangungot, matatapos na. Shao Kahn, bakit ka nandito? Paano ka pa rin makapagsusumamo dito? Hinikayat mo si Ginoong Shen sa monopolyo ng lupa sa North District. Hindi pa nga kita na pagsusuntukan eh. Kayo pa ba? Bakit hindi ako makakapunta? Isang masasamang tao lang. Akala mo nakasuot ka ng suot na makakapalit ka ng anyo. Lin Han, alam kong mahal na mahal mo ang iyong dangal. Gusto mong patunayan na mas mabuti ang buhay mo pagkatapos umalis sa bahay. Ngunit sayang, ang dangal ay hindi basta-basta na ipapakita. Ito ay ibinibigay ng iba. Tama ang sinabi ng ate, maging tao. Hindi kailangang magpanggap para sa dangal. Sa araw na ito, ang auction. Lahat ay nagmamadaling bumili. Lahat ay nagsusunggaban bumili ng lupa sa komersyal na distrito. Kung wala kang bilyong-bilyong pera sa account, hindi ka makakapasok kahit sa pinto. At sa'yo, baka hindi ka pa makalakom ng kahit 1,000 piso, kahit 1,000 lang. Gaano kalaki ang aking ari-arian? Kailangan bang sabihin ko sa'yo? Lin Fan, si Xiao Chun ay nagsasabi lang ng totoo. Bakit ka ganyan kumilos? Sino ang nagkakalat ng gulo? Sino ang nagkakagulo? Dito ay auction center. Sino ka ba? Mukhang bago ka. Walang auction entry pass. Hindi ka makakapasok. Pumunta ako dito. Hindi mo kailangan ng anumang pass para makapasok. Lin Fan, huwag ka nang magpanggap at mapahiya. Dali na, umalis ka. Hindi ito lugar para sa'yo. Anak ng isang pilay. Umalis ka na sa auction. Huwag mo nang ikahiya ang pamilya Lin. Pop, wala na akong kaugnayan sa pamilya Lin. Matagal na akong nakipag-ugnayan sa pamilya Lin. At pinutol ko na ang ugnayan. Pero sila pa rin, nagtuturo at nagsasalita tungkol sa akin. Basta tungkol lang sa kanilang reputasyon. Hindi nila alintana ang tunay kong damdamin. Sino ang nagdulot sa akin ng pagkakakulong? At nagdulot sa akin ng kapansanan? Sa puntong ito, hindi na kailangan pang makipag-usap sa kanila. Walang entrance pass. Mangyaring umalis ka na agad. Walang entrance pass talaga. Pero meron kayong liham kamay mula sa inyong presidente. Isa nga lang ang meron. Tama po. Ginoo Shen, Ginoo Lin, malapit na siguro sila sa lugar. Oo. Sige, salubungin si Ginoo Lin. Liham na inanyuan ng personal. Pangulo ng auction, pero ang isa sa mga pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Bakit siya mismo ang nagsulat ng imbitasyon kay Lin Fan? Maaaring gayahin ang pagsusulat, pero mga bata pa. Abala kami sa maraming bagay, pero wala kaming oras para makasama ang mga katulad mo. Sige, durugin mo na. Huwag kang magsisi mamaya. Ano? Uy, narinig niyo ba yun? Sabi niya, mamaya ay may mangyayari sa akin. Lin Fan, huwag nang magpakahiya pa sa Yao Chiang. Umalis ka na, hindi dito ang lugar mo. Pakialis na agad dito. Kung hindi, tatawag na ako ng security. Kuya Lin Fan. Yung taong ito. Habang mas gusto mong mapanatili ang dangal mo, mas lalo kang mawawalan nito. Sa halip na nandito ka, na hindi malinaw, mas mabuting isara mo na lang ang buntot mo. Sip-sip. Magsimula nang umalis. Lin Chun, huwag masyadong magyabang. Kapag nagising na si Xiao Yu, ipinahayag niya ang katotohanan. Ikaw. At siya. Ganoon ba? Akala mo ba si Xiao Yu ay talagang madyay gising? Palitan ang benda.
Huwag mong isipin na dahil may nagbabantay kay Chengyu, ay magiging ligtas. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakabangon. Kung may mangyari kay Xiaoyu, hindi kita patatawarin. Ate, paano mo magagawa yan? Tama na, Minpan. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Seguridad. Palayasin ninyo, ang baliw na ito. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na galawin ang aking mahal na bisita. Ganito ba? Siya talaga ang inyong espesyal na bisita. Walang duda dyan. Ako mismo, ang nagsulat ng imbitasyon, para kay Ginoong Lin Fan. Ganito ang sabi. Totoo nga itong liham na ito. Sino ang pumutol? Ginoo Lin, pasensya na po talaga. Sa bagay na ito, ako na ang bahala sa pag-aasikaso. Naimbitahan si Pangulong Zhang. Personal na imbitasyon. Si Lin Fan. Ano bang meron siya? Bro Lin Fan, nandito ka na. Oo. Ay, mukhang. Si Lin Fan at si Ginoong Shen ng Ding Sheng Group, may kinalaman din. Lin Fan, sabi ko, bakit ang lakas ng loob mo? Akala ko umaasa ka sa koneksyon ni Ginoong Shen. Alam ko na ikaw, ang nangudyok kay Ginoong Shen. Kung hindi, bakit kaya ang Ding Sheng Group ilang araw na nakaraan? Bakit naman bigla na lang? Nakuha ang lupa ng pamilya Lim sa Hilagang Distrito. Ang karapatan sa pag-develop ng lupa sa Hilagang Distrito ay talagang pag-aari ng Ding Sheng Group. Ngayon na ito ay naibalik sa amin. Ito ay makatarungan. Kayo, mayroon bang anumang pagtutoy? Wala akong pagtutol. At hindi ko inaasahan na ang inyong Ding Sheng Group ay makapagbigay sa amin ng anumang pagkakataon. Ngunit sa araw na ito ng auction, kahit na maubos ang yaman, kailangan naming makuha ang lupa sa commercial area upang mapanatili ang negosyo ng pamilya Lin. Boss Lin, wala ka ng pagkakataon. Ang may-ari ng lupa sa komersyal na lugar ay ang Ding Sheng Group. Ano? Ang komersyal na lugar ay pagmamay-ari na. Ngayon, ang auction, may kabuluhan pa ba? Pumunta tayo sa paligsahan ng pagbebenta para sa lupa ng komersyal na distrito. Kung mawala ang lupa ng komersyal na distrito sa paligsahan ng pagbebenta, hindi na kailangang ituloy pa. Kailangan nating magbigay ng paliwanag. Oo, magbigay tayo ng paliwanag. Magbigay ng paliwanag. Sa puntong ito, wala nang dapat itago. Ngayon, sa ilalim ng pangalang auction, tinipon ko kayong lahat. Gusto lang namin na malaman ng lahat, maging saksi, upang patunayan ang kawalang sala ni Lin Fan. 5 taon na. Sa araw na ito, sa wakas dumating na, Lin Fan, isang taong nakulong ng 5 taon, hindi nagbago ang salarin sa kulungan, at nais pang maghiganti, sa binangga niya, na si Young Master Cheng. Ano bang katwiran ang meron? Shen Luan. Alam kong palagi mong pinoprotektahan si Lin Fan, pero hindi ito kinakailangan, para linisin ang kanyang pangalan, kaya nag-organisa ng ganitong kalaking gulo, di ba? Para kay Lin Fan Gay. Gumawa ka ng ganitong kalaking ingay, talaga bang sa tingin mo ay sulit? Syempre sulit. Dahil kay Lin Fan Gay, siya ang tunay na pinuno ng Ding Sheng Group, ang tunay na tagapangulo. Dahil si Brother Lin Fan, ang tunay na pinuno ng Ding Sheng Group, ang tunay na tagapangulo. Ako. Ang aking pinakamalaking sandigan ay ang sarili ko. Paano ito posible? Si Lin Fan ay nakulong ng 5 taon. Paano siya makakapagpatakbo ng Ding Sheng Group? Si Xiao Han na yun. Bakit siya kayang magsinungaling? Kung talagang mayroon siya, ng ganitong kakayahang pang negosyo, dapat noon pa, ito ay lumitaw. Sa usapin ng negosyo, mas magaling si Kuya Lin Chun. Kuya Lin Chun. Pero nag-aral siya sa Ivy League, may doctorate sa ekonomiya. Samantalang si Lin Fan, ay isang, walang ambisyong maliit na cute. Talagang wala kayong mata. Hindi ba ninyo alam, si Kuya Lin Fan ay may talento sa negosyo mula pagkabata. Noong nasa high school siya, wala siyang panggastos, kaya nagbenta siya pagkatapos ng klase. At unti-unting natutong magnegosyo, tuwing exam. Lagi kang namumuna sa buong klase, at kayo, lagi lang nakatuon kay Lin Chun. Hindi kailanman pinapansin si Lin Fan. Simula nang makulong si Lin Fan, naranasan niya ang iba't ibang uri ng paghihirap. Sa pamamagitan ng pagbisita bilang kamag-anak, tinuruan ako ni Lin Fan kung paano magnegosyo, na may hirap na inorganisa ng 5 taon. Bago natin nakuha ang kasalukuyang Ding Sheng Group, maaari kong sabihin. Pwede sabihin, kung wala si Lin Fan, wala sanang Ding Sheng Group. Hindi ba?
Totoo ang lahat ng ito. Lahat ng ito ng Dingsheng Group ay pinagsikapan ko sa loob ng bilangguan nang walang tigil. At ito'y hindi mahalaga. Sa loob ng 5 taon sa bilangguan, nawalan ng kabataan, buong katawan ay sugatan. Dahil sa sakit, maging isang binti pa ang natumor. At ang pangunahing salarin na nagpasok sa akin sa bilangguan, si Lin Chun at Cheng Yamo, ay nakalaya ng 5 taon. Ngayon, natapos na ang 5 taon, ang mga lumang utang ay oras na para bayaran. Sobra na, Lin Fan. Ikaw ay lihim na nagtatag ng Dingsheng Group. Talagang kahanga-hanga. Ngunit, paulit-ulit mo nang sinasabi nang walang ebidensya na sina Xiao Chun at Yumo ang nagpakulong sa'yo. Bakit naman ganito? Anong ibig sabihin nito? Isang salarin na nakabangga ng tao gamit ang sasakyan. Isang tumatago ng katotohanan na kasabwat. Alam niyo yan sa puso ninyo. Kuya Lin Fan, alam kong sa loob ng 5 taon mo sa kulungan, punong-puno ka ng sama ng loob. Pero hindi mo dapat gamitin ito, gamit ang ganitong paninirang puri, ang paraan namin ni Yumo, upang ilabas ang aming galit sa loob. Oo nga, sa lahat ng bagay, kailangan din ng ebidensya. Ebidensya mula sa CCTV ng aksidente, ay winasak na ni Yumo. At ang pinakamalaking saksi ay si Cheng Yu. Agad kong papatayin gamit ang aking mga tao, ang mga mamamatay tao na ipinadala ko. Gusto kong makita. Ano pang ebidensya ang kay Lin Fan? Ebidensya. Ito. Ang ebidensya. Sa 5 taon kong pagkakakulong, dumaan sa walang hiyang paghihirap, pinupol ng bakal na palo, dinilaan ng karayom ang katawan ko, kahit na napilayan pa ang isang binti ko. Maraming sakit na dinanas, na hindi ninyo maiisip. At ang mga krimen na ito, ay dahil sa, tama na, Lin Fan. Gusto mo pang linisin ang iyong pangalan. Noong una, ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganito. Sadyang binanggaan, Mr. Nang Cheng, na nagdulot ng masamang bunga ngayon. Tama. Kung hindi dahil 5 taon na, binangga mo ang kapatid mong si Cheng Yu. Paano ka makakapasok sa bilangguan at magdusa? Lahat ng parusang ito, ay nararapat sa iyo. At saka, kakalabas mo lang sa bilangguan. Mahina pa rin ang ugali mo. Nais mo pang maghayganti sa kapatid ko. Ginoo Lin, alam namin, na nanatili ka sa kulungan ng 5 taon. May mga damdamin tayong hindi maipaliwanag. Ngunit sa bawat bagay, may dahilan. At tiyak na may bunga. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting magpakatatag ka. Oo nga, ang mga nakaraan, hayaan mo na lang. Akala niyo ba? Lahat ng ito ay legal na pag-aasikaso. Ako, sasabihin ko sa inyo, ang katotohanan. Ginoong Lin Chun, sinasabi mo ba na kailangan kong talunin ang iyong kapatid na si Lin Fan? Oo. Narito ang 500,000 pabuya. Gusto kong sirain ang mga binti ni Lin Fan. Gusto kong gawing masakit ang bawat buto niya, bawat hiraso ng laman niya. Ipapahirapan ko ng maayos. Sige. Ako bahala dyan. Yung gagawa niyan. Si Lin Chun. Sa totoo lang. Si Ginoo Lin, nakatanggap ng ganitong maraming torture. Lahat ng ito ay gawa ng kanyang nakababatang kapatid. Si Lin Chun ang sadyang nag-ayos nito. Hindi ba't magpinsan sila? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Chun, bata. Paano mo magagawa na sadyang saktan si Xiao Fan? Kayo ay magkapatid. Ako. Ang recording na ito ay synthesized ng AI. Ngayon, napakaganda ng teknolohiya sa pamemeke. Anumang peking ebidensya ay kayang gawin. Tama. Lin Fan, sobrang pagod na. Sa 5 taong parusa. Walang mapagtanungan. Sinasadya ang pagbibintang kay Lin Chun. Failure record. Galing kay Nuan mula sa bilangguan. Nakuha na. Lahat ng ito ay may backup. Hinala mo ba? Napeke ang bilangguan. Ito. Sige na. Nasa bibig mo ang salita. Sinasabi mo kung ano ang gusto mong sabihin. Walang anuman, Xiao Chun. Kamakailan lang. Naghanap ako ng tao para mag-imbestiga tungkol kay Xiao Fan. Tatawagan ko na ngayon. Para malaman ang katotohanan. Sisikapin kong linisin ang iyong pangalan. Hello. Sekretaryo Chin. Noong nakaraan, inutusan kita na imbestigahan ang tungkol kay Xiao Fan. Kamusta ang investigasyon mo? Nasabi ko na sa iyo dati, mukhang hindi mo narinig ng maayos. Sa totoo lang, si Lin Fan ay nagdurusa sa bilangguan. Yung pinutol ang binti dahil sa pang-aapi sa kulungan. Si Lin Chun ang utos niyan. Si Lin Chun ang gumawa niyan. Si Xiao Chun. Totoo bang ikaw ang nagsira sa kuya mo?
Ako rin naman ay para makabawi sa lahat ng tao. Sino ang mag-aakala na ganito kalupit ang kanilang ginawa kay Kuya Lin Fan, na naging ganito ang kalagayan? 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay Kuya Lin Fan, sadyang binangga ang kapatid ko sa sasakyan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Si Lin Chun ay nagmamalasakit din sa akin. Dahil nagmamadali siya, kaya naisip niyang humanap ng tao para ayusin si Lin Fan. Pero hindi niya inasahan na magiging ganito ang resulta. Bakit hindi niyo ito sinabi kanina? Ako. Walang anuman. Speaking of which, si Lin Fan ay nawala lamang ang isang binti. Samantalang ang kapatid ni Yumo ay mananatiling walang malay magpakailanman, nakatihaya sa kama. Ang sinasabi mo ba ay makatawid ng tao? Si Lin Fan dati, pero siya ay iyong nakababatang kapatid. Si Lin Fan ay aking nakababatang kapatid, walang duda, ngunit sabay-sabay. Siya rin ay isang walang puso, na sinadyang bumangga sa tao. Akala niyo lang nakawawa si Lin Fan, pero hindi niyo ba naisip na siya rin ay nagkamali ng mga pagkakamaling hindi mapapatawad? Tama. Si Xiao Chun ay labis na nawalan ng pag-asa kay Lin Fan, kaya siya ay umalis. Mag-ayos ng tao na turuan siya. Kung hindi siya nakaranas ng ganitong malupit na pagsasanay sa bilangguan, itong anak na ito, paano niya makikilala ang kanyang tunay na pagkakamali? Ayos. Hanggang ngayon, pinoprotektahan niyo pa si Lin Chun. Naniniwala sa akin na ako ang salarin, di ba? Kaya ibubulgar ko ang nangyari 5 taon na nakalipas. Nang maaksidente si Xiaoyu, naka-aksidente si Xiaoyu, tawagin mo siya. Hayaan siyang sabihin sa inyo ang tunay na salarin. Talagang gagawin niya kay Xiaoyu, dinala mo ba? Huwag mag-alala, si Xiaoyu ay hindi na gising kailanman. Ngayon, tatawagin ko si Xiaoyu na nasangkot sa aksidente. Sabihin mo sa kanila ng sariling salita niya. Sino ang tunay na salarin? Anong sinasabi mong walang kwenta? Si Xiaoyu ay nasa coma pa rin. Nasa ospital pa siya nagre-recover. Kuya Lin Fan. Zheng Yu. Kailan nagising si Xiaoyu? Hindi pwedeng mangyari to. Huliin siya. Xiaoyu. Salamat sa pagtitiyaga, Bro Lin Fan. Naghintay ako ng 5 taon para sa araw na ito. Sa panahong ito, salamat kay Kuya Lin Fan at kay Nuan sa kanilang pag-aalaga, tinulungan akong makahanap ng Jiang Sheng, ang pinakamagandang medical team, kaya nagising ako ng mabilis. At saka, kung hindi dahil kay Lin Fan, na nagpadala ng tao para protektahan ako, baka patay na ako sa kamay ni Lin Chun ngayon. Huwag kang basta-basta magsalita ah. Kung ikaw ay nasa ilalim ng banta ni Lin Fan, magsabi ka sa lahat na ako ang nagprotekta sa iyo ah. Ginoong Lin, nabihag na ang pumatay kay Cheng Yu, ang mastermind sa likod ay si Lin Chun. May sasabihin ka pa bang pagtanggol? Xiao Chun. Bakit mo pinasweldo ang tao para patayin si Xiaoyu? Ako. Ano ang lahat ng nagawa mo? Ipaliwanag mo ng malinaw sa lahat. Ako. Si Lin Chun ay nagnanais na saktan ako ng 3 beses. Nais niyang itago ang katotohanan tungkol sa 5 taon na ang nakalipas. Aksidente sa sasakyan. Ang taong bumangga sa akin noon ay si Lin Chun. 5 taon na. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Xiaoyu, 5 taon na ang nakalipas. Sobrang bilis ng pagmamaneho ni Lin Chun. Si Xiaoyu, nag-hit and run si Xiaoyu. Naghahanda akong tumawag ng ambulansya. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ngunit hinadlangan ako ni Lin Chun. Na-miss ko ang pinakamagandang oras para sa medikal na tulong, na naging dahilan para kay Xiaoyu, na maging paralitiko at hindi magising. At pagkatapos ng insidente, ang tunay na kapatid ni Xiaoyu, si Cheng Yumo, alam na si Lin Chun ang totoo, pero pinagtakpan pa siya, itinago ang katotohanan, at nakipagsabuatan kay Lin Chun, para suruan ako. Sabi niya ako ang bumangga kay Xiaoyu, pinagsisihan akong makulong ng 5 taon. Yamo. Ako, Xiao Chun. Totoo ba ang sinasabi niya?
Ate, huwag kang makinig. Nagsisinungaling si Lin Fan sa'yo. Wala siyang tunay na ebidensya. Pinipilit lang niya si Xiaolu na magtaksil at suruan ako at si Yumo. Tama. Xiaolu, sabihin mo sa ate, si Lin Fan ba ang nagbanta sa'yo na magsinungaling? Umalis ka na. Wala akong kapatid na ganito kaipal tulad mo. Ngayon, lakas ng ebidensya. Hindi na kailangang makipag-ugnayan pa sa'yo para magpatuloy sa gulo. Panahon na, huling palom na namin kayo. Buhatin na sila. Anong ginagawa mo? Kayo, bakit niyo ako hinahawakan? Pakawalan niyo ako. Kayo ay sangkot sa sadyang pananakit, pag-aakusa at paninira, pagtatanggol sa krimen, pag-utos ng pagpatay. Ngayon ay may ebidensyang tiyak. Ayon sa batas, arestuhin kayo. Wala kayong tunay na ebidensya. Bakit kayo huhuling? Ebidensya, di ba? Noong 3 araw na ang nakalipas, si Ginoong Lin Fan ay nakipagtulungan na sa aming tanggapan ng mga inspector upang ayusin ang video ng aksidente 5 taon na ang nakalipas. At saka, nagbigay ng maraming audio at video mula sa bilangguan. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Lin Fan, matagal ka nang naghanda, di ba? Akala ko noon pa man. Nagkakamali tayo kay Xiao Fan. Pasensya na, Xiao Fan. Ikaw. Isa kang malaking sinungaling. Isang walang hiya. Tingnan mo, hindi kita pipigilan, maliit na cutie. Matanda ka na. Isa kang handgan. Gusto kong magpasok sa pamilya Lin at magpanggap na iyong tunay na anak, kunin ang lahat ng yaman at karangalan mo. Matanda ka na. Utang ina mo. Simula nang pumasok ka sa pamilya Lin, wala bang utang na loob ang pamilya Lin sa iyo? Bakit mo kami niloko? Bakit mo pinagsabihan si Xiao Fan? Xiao Fan. Ikaw, kumpanya ng karbon ng Mu. Lin Qingji, pamilya Lin namin. Kumpanya ng Lin. Walang anak na katulad mo. Lin Group Coal Industry, pumunta ka sa impyerno. Paano nagkaroon ng ganitong mapanakit sa mundo? Tingnan mo, hindi kita sinasaktan. Pumunta ka sa impyerno na lang. Paano nagkaroon ng mga katulad ninyo sa mundo? Ako ay inosente. Mag-ingat ka. Ako ay ginawa ito upang magpasalamat sa kabutihang loob ni Xiao Chun na nag-donate ng bato sa bato. Kaya nagkamali ako sa isang sandali na nagtatakip sa kanyang krimen. Hindi ka inosente. Isa kang hanggal na walang utak. Alam mo ba kung sino ang nag-donate ng kidney sa'yo? Hindi ako iyon. Ang nag-donate ng kidney sa akin ay si Lin Fan. Kaya pala, sa lahat ng panahon, siya talaga ang nag-alay para sa akin, si Kuya Lin Fan. Ngunit ako'y nagkulang sa kanyang kabutihan. Paulit-ulit kong naisip siya ng mali. Sinira ang kanyang magandang intensyon sa akin. Kahit na nanglay pa ako sa kanya. Kuya Lin Fan, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Lahat ng nangyari noon, ayaw ko nang pag-usapan pa. Mag-reflect ka ng mabuti sa kulungan. Kuya Lin Fan, hindi ba't ako ang paborito mo? Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Tara na. Kuya Lin Fan. Kuya Lin Fan. Lin Chun, sobrang nagtitiwala ako sa'yo. Sana hindi mo ako pinabayaan. Maging tapat ka. Ibinabalik mo sa akin ang buhay ko. Wala akong kasalanan. Kuya Lin Fan. Kuya Lin Fan. Kailangan na nating umalis. Sige. Lin Fan.
Gusto ng mga magulang ko na humingi ng tawad sa'yo. Wag na. Nakapirma na kami ng kasunduan sa paghihiwalay. Wala na ako ibang ugnayan sa pamilya Lin. Xiao Fan, alam kong galit ka sa amin. Sa mga nakaraang taon, humihingi ako ng tawad sa iyo mula sa mga magulang ko. Palagi naming pinabayaan ang iyong nararamdaman. At kulang kami sa pagmamahal sa iyo. Maging nagkamali pa kami sa iyo. Na nagdulot sa iyo. Sapat na. Hindi ko na gustong marinig pa itong mga bagay na ito. Simula pagkabata, lumaki ako sa orphanage. Sa wakas, nakita ko kayo. Pero tinrato kayo ng ganito. Nagkulong ako sa kulungan ng 5 taon nang walang kasalanan. Nabuo ka ng sakit. At nasira pa ang isang paa mo. Sobra na ang paghihirap na naranasan mo. Ngayon, ayaw ko nang marinig ang mga ganitong bagay. Xiao Han, galit ka pa rin ba sa amin? Sa totoo lang, mula sa kaibuturan, Ma at ang iyong tatay, at si Xiao Shui, ay nagmamahal sa iyo. Kahit na mula pagkabata, ikaw ay hiwalay sa amin. Ngunit, ang dugo ng ating pamilya, hindi maihiwalay. Palaging nagmamalasakit ang nanay, at nag-aalala sa iyo. Xiao Fan, pwede bang huwag mo kaming sapuan? Hindi ko kayo kin-hatred. Hindi ko kayo sinisisi, kayo lahat. Kung gusto ninyong malaman ang nararamdaman ko, tingnan ninyo ang liham na ito sa bilangguan na hindi na ipadala. Si Xiao Fan. Tatay, nanay, ate. Sa pagpasok sa bilangguan ng may hinanakit sa panahong ito, naalala ko maraming bagay sa nakaraan. Noong nasa orphanage ako, nainis ako sa mga taong iyon, may mga magulang, at mga kapatid na anak. Na sa tingin nila ay kasama ang pamilya, na sila ay talagang masaya. Noong panahong iyon, palagi akong nag-iisip. Kung ako ay may pamilya, ano kaya sila? Gusto ko. Siguradong mahal na mahal nila ako, tinatanggap ako, nagtitiwala sa akin. Hindi ako papahirapan, ng kahit anong sakit. Ang aking ina, tiyak na siya ay mahinahon at mabait. At magluluto ng masasarap na pagkain para sa akin. Nagtatanong siya sa akin kung kumusta. Matapos ang aking ama, lahat ay nagkamali at inisip na ako ay hindi nakatanggap ng 5 taong pagsusuri. Matapos ang mahigpit at makatarungang pagpapalaki, lahat ng pamilya ay mag-uudyok sa akin na gumawa at tuturuan akong makitungo sa buhay. Kung sakaling may pagkakataon akong magkaroon ng ate, siguradong maganda siya, parang isang anghel. Laging iniintindi ako, inaalagaan ako, hindi ako papayag ang makaranas ng kahit anong sama ng loob. Paglaki ko, nahanap ko na sa wakas ang sarili kong pamilya. Mabuti kayong lahat. Sa tingin ko, basta't nandyan kayo, ang aking buhay magiging kumpleto ito. Sa mga nakaraang taon, kayo ay nagsimula sa buhay, di maiwasan ang mga pagtatalo, pero palagi akong masaya. Kayo palagi ang pinakamahalagang pamilya ko, kayo ay lagi. Siguradong may mali sa akin, may hindi pagkakaintindihan tayo. Lahat ng aking dinaranas, marahil may mga paghihirap kayo. Pagkatapos ng unos, ay bahaghari. Pagkatapos kong makalaya, lahat ng nagkakamali sa akin, ay walang problema. Basta't handa kayong magpatawad, naniniwala akong ako'y walang sala, kaya't ang 5 taong kadiliman na ito, ay pagsisikapan kong kalimutan. Dahil, kayo ang mga pinakamamahal kong tao, at ako rin ang tanging kamag-anak ko. Sa loob ng maraming taon, si Xiao Fan palaging mula sa puso, mahal kami. Tinitingnan kaming parang pamilya, gusto makasama kami. Kulang kami sa pagmamahal sa kanya.
Palagi namin siyang nasasaktan. Naiintindihan namin siya ng mali. Kaya nagkakaroon ng problema. Ganito na ang kalagayan ngayon. Inay at itay. Pasensya na, si Xiaofan. Kami ang may kasalanan kay Xiaofan. Binabati namin si Kuya Lin Fan sa pag-uwi mula sa ospital. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat. Kuya Lin Fan, binabati kita, matagumpay ang operasyon mo. Ito ay mga bulaklak na inihanda ko para sa iyo. Sa totoo lang, may regalo rin ako na ibibigay sa iyo. Kuya Lin Fan, ito ay salamat sa iyo. Sa lahat ng iyong naitulong sa akin. Sa mga susunod na araw, ako na ang dapat mag-alaga sa iyo. 劫后余生，终结光明。不管过去有多少仇恨， Nawala na ang lahat. 烟消而息。人生路上， May kakayahan na akong magpatuloy. May kakayahan akong umusan.